Joyful. Sound check. Mas malakas talaga to. Sound. Sound check. Mahina. Mahina. Palang umaga po sa bawat isa. Katatapos lamang po ng ating Thanksgiving Day, ang 11th Thanksgiving Day ng ating church sa pag-celebrate ng kanyang kabutihan at kanyang katapatan sa ating mga buhay. Kaya ngayon ay patuloy tayo na magpapasalamat at magpupuri sa ating Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, maaari po ba na i-mention nyo po ang inyong mga pamilya, kapitbahay, kaibigan, para sila rin po ay patuloy na mapagpala ng salita ng Diyos. At pwede nyo rin po itag yung highlight para lahat po ng friends nyo sa FB ay ma-notify. Kaya ngayon, patuloy po tayo na magpupuri sa ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay dumulog sa ating Panginoon. Yes, oh God, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Tunay na napakabuti niyo at sukdulan ng inyong biyaya na ipinaparanas, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na awit, sasamba sa inyong kabutihan, sa inyong pagka-Diyos sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Kami ay patuloy na magbibigay papuri at mag-aalay ng awitin, Panginoon, para lamang sa inyo. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Patuloy na ang kapangyarihan mo at ang iyong banal na Espiritu ang dumaloy sa buhay ng bawat isa, Panginoon. We thank you, O God, sa lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. So God, hallelujah. Patuloy ng iyong biyayang padaluin, Panginoon, sa aming mga buhay. Ang pumapawi ng kadiliman, ang ibig, ang
Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, O Diyos. Ang sabi nga sa Romans chapter 5 verse 18, namatay si Kristo para sa atin. Pinatunayan niya ito sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord, na inalay mo, Panginoon, ang buhay mo para sa aming lahat. Salamat, Lord, sa kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan. Tunay nga na napakabuti mo at kahanga-hanga ang sukdulang biyaya mo sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang aming pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa iyo sa mga oras na ito, Lord. Maging mabangsamyo nawa ito, Panginoon, sa iyong harapan. Hallelujah. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Pagpaglasan sa'yo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tatapagligtas. Banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal.
Salamat, Lord, sa sukdulang biyaya mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasan na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, na patuloy mo kaming sinasamahan, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga na napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, O Diyos. Ngunit kami binihisan mo, Panginoon. Hallelujah. Walang ibang nagmahal sa amin na katulad ng pagmamahal mo, O Diyos. Kaya, Lord, patuloy kaming sasamba at sasampalataya sa iyong kapangyarihan. Hallelujah. Ang sabi mo nga sa amin, walk by faith, not by sight. Sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita, ito ang mga bagay na kahanga-hanga. Kaya Lord, ito po ang lalakaran namin, O Diyos. Hallelujah. Marami pong salamat, Ama. Sa iyo lamang ang papuri, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Isang pinagpalang gabi sa ating lahat. Gabi. Umaga. Parang tulog pa tayo. Isang maulan na umaga sa Bagumbong. Hindi ko lang alam sa ibang parte ng ating bansa. But I think may bagyo. Ganun pa man, ay napakaganda ng pagkakataong ito na sambahin natin at pasalamatan ng Diyos. Kahapon po ay nag-celebrate po tayo ng ika-11, 11th year Thanksgiving ng JSI Bagumbong. Indeed, God is good. God is faithful sa kanyang iglesia, sa kanyang mga anak. Napakarami po niyang ginawa. At marami pa siyang gagawin dahil ang Diyos hindi nagbabago. Ang gusto nga niya po ay lubusan na pag-umapawin ang kanyang biyaya sa kanyang mga anak. So we talk about the amazing grace yesterday. And I would like to expound more, to share more about the grace of God sa buhay ng bawat isa. That's why this morning I would like to share about grace-filled life. So, si Apostle Paul, sa 1 Corinthians 15, verse 10, ay pinakita niya doon how the grace of God works in his life. His identity, his integrity, his initiative to the kingdom of God ay napakalalim. Why? Because he understands well the grace of God sa kanyang buhay. Ganun din sa atin. The more na natutunan natin gaano katindi ang biyaya ng Diyos sa atin, ay grabe din naman ang pwede nating ibigay, gawin sa ating Diyos. Ang problem to many people nowadays is that hindi naman sarili talaga or something na kasalanan or weaknesses. For me, as long as you know the grace of God. Kaya nga, we are encouraged in 1 Peter that grow in the grace
and knowledge of our Lord Jesus Christ. Kapag nangyari yon, ikaw yung isang Kristiyano na hindi mapipigilan. Ikaw yung Kristiyano na maraming magagawa sa kingdom of God. Now, I would like to share to you about the life of a woman who caught in adultery in John chapter 8, verse 1 to 11. To expound more about the grace of God. In verse 1, let's read the scripture. Then each went to his home, but Jesus went to the Mount of Olives. At dawn, he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law of Moses, commanded us to stone such women. Now, what do you say?" They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. In verse 6, verse 7 na ba tayo? 6. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "If any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her." Again, he stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left. When the woman still standing, Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you." Jesus declared, "Go now and live your life of sin." Blessed be the reading of the word. Father in heaven, thank you for this morning that we have the opportunity again to experience your grace, to exalt your holy name, and to receive your blessing. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa araw na ito, that as we study your word, pakainin niyo kami ng sariwang kapahayagan na nagmumula sa iyo. Mangusap po kayo at palayain niyo ang lahat ng mga nakukulong, lahat ng nagagapi, naalipin ng kasalanan sa umagang ito. Sino man sila, Panginoon, may your power be released right now and touch this life, the life of this person right now, O God, and transform his and her life, O God. Thank you, Holy Spirit, for teaching us your word. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, this we pray. Amen and amen. So when we talk about grace, hindi lang ito something na masabi natin grace, but kailangang lumalim tayo sa pagkakaunawa sa grasya ng Panginoon. So grace is something we are meant to live every day. Kaya nga, under the grace of God. Dito sa binasa natin, we see grace in action. Talagang hayag na hayag sa babaeng ito yung biyaya ng Diyos. This woman was dragged before Jesus. Iniharap siya, hiyang-hiya, guilty, caught in dake, and condemned by people. Grabe yung kanyang naranasan. And maybe she's expecting na mabato hanggang mamatay. She deserved judgment. But in this chapter, sa binasa natin, she received mercy. Instead of stones, bato, para batuin siya, gamitin yung bato para batuin siya, she received grace. Instead of death, kasi according to the law of Moses, if
babatuhin talaga siya hanggang mamatay. But, instead na mamatay, she received life. Another chance. So, pinapakita ng mga talatang ito kung papaano ang isang buhay ay mabago. Ang isang buhay gaano man kasama, gaano man ka-worst, gaano man kasira, basta't ang biyaya ng Diyos ay kumilos sa isang tao, mararanasan niya ang matinding pagbabago. So there are 3 things that I'm going to share about the grace of God. Na kapag ang grace ni Lord ay kumilos sa isang tao. Kaya nga mga kapatid, allow the Lord, allow that grace of God to flow in your life. Bakit? I tell you, you will never be the same again. So now, unang-una, itong babaeng ito, naranasan niya the saving grace. Yung pagliligtas. Grace always begins with salvation. We need the grace of God because we are sinners. We are people na kung saan nalayo sa Panginoon. Ito yung napagandang bagay. Ang Diyos nagliligtas. Sabi ko kanina, kung nakikita mo ang sarili mo na naalipin ka sa isang bagay, sakit, karamdaman, kasalanan, whatever it is, let the grace of God move upon your life. Marami ngayon, they live in condemnation. They are ashamed. Yung iba nga, hirap pumunta sa church. Takot, nahihiya. Bakit? They thought people will judge them. But hindi naman talaga. Yan lang ay kaisipan ng kaaway sa buhay ng marami. Kaya nga, mga kapatid, buti na lang, may mga taong sabihin nating negatively judgmental, may mga taong itong inilapit nila sa Panginoon. Ang babaeng ito, although their purpose is to test the Lord, but all things work together for good sa babaeng ito. Bagamat guilty siya, bagamat talagang ginawa niya yung kasalanan, pero ang maganda, ang kaharap niya ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kapag kaharap mo ang Diyos, yun ang pinakamagandang bagay na meron ka. Kaya nga humarap ka, huwag kang tumalikod, huwag kang lumayo. Pagkus lalo mong iharap ang sarili mo sa Diyos. Dahil kapag ikaw ay nagpakumbaba at lumapit sa Panginoon, hindi ka kukundinahin ng Diyos. Pagkus papatawarin ka ng Panginoon. Kaya may mga taong humahatak sa iyo pababa, they are condemning, they are putting judgment sa buhay mo. Minsan sila yung nagtutulak na lalo kang lumapit kay Lord. Praise God for that. Di ba? So, now, grace found us when we were lost. Gagaya ng babaeng ito, supposed to be, hindi niya ginagawa yon. Maybe she knows about the law of Moses. Alam niya na yung kanyang ginagawa ay hindi tama. Kaya nga, lost sheep itong babaeng ito. Hindi man siya willingly lumapit sa Panginoon. Dahil ang tao ang nagdala sa kanya, dahil caught in the act yung kanyang ginawa. In-expose siya publicly. Hindi naman ang isang bagay, isang other side, that pag may kasalanan ay dadalhin ka niya into something, into shame. Ipapahiya ka ng kasalanan. At kapag nagpatuloy ka pa sa kasalanan, you will be judged. But praise God, because of the grace of God, si Jesus, when He came down
dito sa lupa, ang dala-dala niya is not the law, but the grace of God. That's why whoever na lumapit sa Kanya, mararanasan yung grasya, yung biyaya ng Panginoon. So, like this woman, we were lost in sin. We were far from God. Malayo tayo sa Diyos. Wala tayong pag-asa. But praise God, si Lord mismo ang nag-take ng initiative para hanapin tayo. Kaya kung tayo man ay nasa mabuting kalagayan, kung ikaw man ay naligtas, not because of your own righteousness, not because you are good, but because of the grace of God. Ang magandang bagay, sa lahat marami sa atin, kinatagpo tayo ng Diyos in our worst situation. That's why, karoon tayo ng chance na mag-search or sabihin natin, seek God sa buhay natin. Na nung tayo inimbitahan, makipakinggan yung salita ng Diyos, kinatagpo tayo doon ng ating Lord. So, praise God because by the grace of God, nahanap tayo. Minsan, tayo ay nawala, ngunit hinanap ng ating Panginoon. And that's grace. Grace forgave us through Christ's sacrifice. Mapalad ang babaeng ito dahil ang kaharap niya ay yung magtutubos sa kanyang kasalanan. Bagamat hindi pa napapako ang Panginoong Yesus sa panahong yan, pero yun na ang gagawin ng Diyos, to seek and save which are lost. So without the sacrifice of Jesus, of course, there is no forgiveness of sin. Kaya nga masasabi natin na full of grace and mercy ang Panginoon. Because hindi lamang siya bumaba dito sa lupa, but He gave Himself on the cross. Pinulfill niya yun. Kaya nung sinabi niyang, it is finished, that's it. Punong-puno ng biyaya. Hindi lamang siya nangaral, kundi inialay niya ang kanyang buhay. So pinapakita dito mga kapatid, na ang yung kapatawaran ng ating kasalanan ay hindi to cheap. Hindi to basta-basta lang, hindi to mumurahin, kundi buhay mismo ng ating Panginoong Hesukristo. So on the cross, sins were punished. Kaya nga pinarusahan siya. Our debt was paid. Binayaran ang ating mga kasalanan. Our guilt was removed. Praise God. Now, from Calvary, grace flows. Purihin ang Panginoon. Tayo, kapag naranasan mo yung saving grace ni Lord, grabe. Kaya nga, ang kapatawaran, not because we deserve it, but because Jesus paid for it. Binayaran ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At isa pang bagay na makita natin when it comes to the saving grace of God is that grace secured our eternal salvation. To those who believe will be saved. To those who accept Him will be saved. So sinabi niya sa babaeng ito, I do not condemn you. That is assurance. When God saves you by grace, you are justified. Pinawalang sala. You are accepted, tinanggap. You are sealed. Hawak ka sa kamay ng Panginoon. You are secured.
Purihin ang Diyos. So again, salvation is not based on performance. Salvation is by grace alone, through faith in Jesus Christ. So itong babaeng ito, punong-puno tumanggap ng biyaya ng Diyos. That's why siya ay naligtas. Kaya kapatid, ikaw ba, if I'm going to ask, ikaw ba ay ligtas na? Natanggap mo na ba yung saving grace ng ating Panginoon? Natanggap mo na ba yung kasiguraduhan ng kaligtasan? Now, kapag tinanggap mo na, you are blessed. Amen? Dahil not all people will go to heaven. Not all people tumanggap o tinanggap ang saving grace ng ating Diyos. Kaya itong babaeng ito, she deserves death. She deserves to be punished. But by the grace of God, she was set free, saved by God. Hallelujah. Kaya kapatid, ikaw, kahit gaano karumi ang buhay mo, kahit gaano ka makakasalanan, ang biyaya ng Diyos ay sapat para iligtas ka. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Then another one, si Lord, hindi lamang tayo ililigtas, but the Lord Himself will sustain us. So, the sustaining grace of God. Makita natin dito, itong babae, pinagtanggol siya ng Panginoon sa harapan ng madla. Although, at some point, doon sa kalagayan is, they tried na subukin ang Panginoon. But still, hindi lamang yon, si Lord magaling. Na hindi niya lang papatunayan ang wisdom na meron siya sa mga taong judgmental sa paligid, kundi maging sa babaeng ito. Kaya without the sustaining grace of God, tinanong siya ng mga tao, ito, ganito, anong gagawin? Nung umulis yung mga tao, tayo na lang dalawa, sige, ngayon na, i-afflict na kita, papahirapan na kita, wala na yung mga tao Hindi Ano ang ginawa ng Diyos? Nagdig pa ang Panginoon. Okay, walang nagkondena sa'yo. Sige, ako, hindi kita i-condemn. And that is something na maunawaan natin. In our journey in Christian life, I believe na hindi perfecto ang journey mo. Maybe you are now, matagal ka ng Christian. Maybe you're starting and talagang pwedeng taon or mahabang taon na ang naibigay mo sa Panginoon, journey mo sa Lord. But praise God, nakakatayo ka, nakapagpatuloy ka. That's grace. Hindi yun dahil sa anumang bagay, sinustain ka lang ng Diyos. And praise God, nag-fail tayo ng maraming beses, pero because of the sustaining grace of God, nakakagapang ka pa rin, nakakapagpatuloy ka pa rin, nakakapaglingkod ka pa rin. Because grace does not stop at salvation. Grace continues every day. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, rapture, yung pagkilos siya sa atin, hindi tumitigil. God's grace keeps us standing. Yan ang napakagandang bagay. Kaya nga, ikaw nga, malulumo ka na, lumalagapak ka na, pero si Lord, dahil nakatayo siya, yung kanyang kamay, handa kang iahon ng ating Panginoon. Yan ang magandang bagay sa ating Panginoon. So, the sustaining grace of God. Grace teaches us how to live.
Hindi ka lang papatawarin, hindi ka lang ililigtas, hindi ka lang lilinisin, but the Lord will train you. God will teach you how. Paano? Anong sabi niya sa babae? Go and sin no more. Go and sin no more. Pinakita dito that grace is not permission to sin, but grace is power to overcome sin. Okay, pinatawad na kita, nilinis na kita, sabi ng Panginoon, sige, wag ka nang magkasala pang muli. Yan ang magandang bagay. Kaya mga kapatid, if you are indulging to any kind of sin or maybe you are captive, maybe you are addicted to something na alam mong kasalanan, this is the day to be set free. Go and sin no more. Receive the grace of God. Go and sin no more. Stop sinning. Stop sinning. Kapag alam mong mali, na-realize mo, wow Lord, pinatawad mo ako sa biyaya mo. Di ako napahamak sa ginawa ko. Then naranasan mo yun, hindi ka napahamak, hindi ka walang naging matinding consequence. So, stop sinning. Huwag mo nang ipagpatuloy. Naranasan mo na ang biyaya ng Panginoon. Grace teaches us to resist temptation, to love righteousness, to obey God. That is something na napakatindi. Grace produces holiness. May pagbabago sa mga taong nakatanggap ng saving grace. Mayroong change life, may transformation sa mga anak ng Panginoon. So, ang biyaya, hindi lang tayo tuturuan how to live right. But the grace of God strengthen us. Pinapalakas tayo in times of trials. Maraming pagsubok. After that day, nung hindi siya kinondem ng tao, dahil nga wala na, si Jesus mismo, sinubok din sila, at hindi siya kinondem ni Jesus, I believe, after that, yung mga tao, mayroon pa ring bulung-bulungan. Pwedeng hindi man siya binato, nabato hanggang mamatay, pero ang mga tao, hindi mo maiiwasan, mapag-isip talaga ng masama. Ang tao mapanghusga. Ganun ang kalagayan niya. But, praise God, ang mahalaga ngayon sa babaeng ito, hindi na sinasabi ng tao. Ang mahalaga sa babaeng ito, kaya kung sinabi ni Jesus sa kanyang buhay. Kaya kapatid, let the grace of God mag-overflow sa buhay mo. Possible, meron talagang masasabi ang tao. Because you are not perfect. But ang mahalaga ngayon dito, pangawakan mo ang sinabi ng Panginoon. Na sabi niya, go and sin no more. Pwedeng ilagay niya sa kanyang isipan, okay, that's true, I committed sin. But one good thing is that I am forgiven. One good thing is that I am accepted by Jesus. And He said to me, go and sin no more. What matters most in our life, in our journey, is not the words of men. It's not the thing na nasasabi ng mga tao, point of view nila sa'yo. Ang mahalaga ngayon dito, yung sinabi ni Lord sa buhay mo. Kaya tumindig ka, tumayo ka at magpatuloy ka. Palalakasin ka ng Diyos. At malalagpasan mo ang mga pagsubok na yan. Hallelujah. Kapag kumilala ka kasi sa kay Lord, di naman automatically perfect ka na. Ang transformation ay unti-unti. Hindi po ito mabilisan. Proseso po ang spiritual maturity. Proseso ang paglalim. Hindi porket tinanggap mo si Jesus ngayon, na wala na kaagad yung ugali mo. Actually, ang pinakamahirap, medyo matagal-tagal, ay ugali ng tao. Hardwiring kasi yan. Pero ganun pa man, ang biyaya ng Diyos ay sapat para palakasin tayo.
Yun ang sinasabi ng Corinthians chapter 12 verse 9, that my grace is sufficient. Sufficient for you in times of weakness. Hallelujah. Nakaranas pa rin siya ng temptation. Siyempre, buhay mo yun eh. Mayroon pa rin mayroong temptation. Ano pa? Criticism ng mga tao. Hindi umaalis, ganoon talaga. May hardship, kailangan mayroon siyang i-work out. Pwedeng yung nasira ng kanyang kasalanan, kailangan niyang iayos. Praise God. Dahil maghirap man siya, sasabihin ng tao, ma-judge man siya, ang mahalaga, hindi siya ginudge ni Lord. So kaya, kapatid, hayaan mo ang biyaya at salita ng Diyos ang maging hugot mo para lumakas ka. And then, grace restores us when we fall. Grace restores us when we fall. We are not perfect. We still stumble. But grace restores. Yan ang napakagandang bagay. Kaya tumayo tayo. Tandaan mo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Maraming mga Bible character, servants of God, they failed. Peter failed God. David failed. Yet God restored them. And that is the sustaining grace of God. Failure is not final when grace is present. Ibig sabihin, you have another chance. Sabihin natin, not just another chance, but many chances. Lot of chances ang ibinibigay, ang ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Purihin siya. Dakilain siya sa ating buhay. And then, the third one, the serving grace. And you, after being saved, after being sustained, serve the Lord. That's how we show our gratitude. That's how we show to God that, Lord, thank you for your grace. Bakit? Itong babaeng ito, may nangyari sa kanyang buhay. At unang-una is that her identity. Kaya nga maunawaan mo na kapag niligtas ka ng Panginoon, hindi pa tapos doon. Marami pa siyang gagawin. Grace changes our identity. Itong babaeng ito, from adulterer, sinner, from sinner to child of God. From bound saan? Sa sexual immorality, being set free. From broken, I believe, maraming tao, they committed such things because they are broken. They are looking for someone na magmamahal sa kanila. That's why many people, ginagawa nila yung ganong bagay. But, praise God, she was broken, but by the grace of God, she was restored. So now, your identity ay isang napakalaking bagay. Naniniwala ako na kung ikaw ay makasalanan dati at na-realize mo na grabe yung pagpapatawad ng Diyos, that will push you. Like what Apostle told us, that the love of Christ compels me to preach the gospel. Yun nagtutulak sa kanya to serve God. Kaya nga, I am what I am. Yung 1 Corinthians 15 verse 10. But by the grace of God, I am what I am. Dahil nakita niya yung kanyang identity, na hindi na siya sinner, but apostle, but a servant of the Most High God. Glory to God.
Kaya nga, ang past natin, your past no longer defines you. Paano ka dapat i-define? Kung papaano ang Bible diniklara kung ano ang mga pinatawad at tumanggap ng biyaya ng Diyos. Grace enables our ministry. Itong babaeng ito, di ko alam kung isa siya, marami kasing panahon nung si Jesus ay going to the ministry. Meron siyang 12 disciples. Pero meron ding mga woman na that was caught in adultery. Then, mga babae na nagsaserve, they serve tables sa panahon ni Jesus, sa mga sumusunod. Kaya nga, nung ipako siya, mamatay, ilan sa mga babae roon ang nalungkot din at nagpunta sila sa tomb. Di ko alam kung isa itong babaeng ito, possible siya yon, isa yon, na naging follower siya ni Jesus. At dahil follower siya, naglilingkod yan sa Lord. Hindi po pwedeng sabihin, follower ako ni Lord. Follower ako ni Jesus, pero hindi ka naglilingkod. That's not, sabi natin, hindi totoo. Bakit? Dahil ang totoong follower, naglilingkod. Hindi mo pwedeng sabihin, save ako eh. Naniniwala ko yung mga saved people, even though they cannot outgive the Lord, pero maglilingkod at maglilingkod yan. Hindi po pwede. Hindi naglilingkod ang taong niligtas at nakaunawa ng biyaya ng ating Diyos. Ay yung iba, yung mga ayaw maglingkod, they put the grace of God into something na disgrace ang tawag doon. Kaya nga, serve the Lord. Serve the Lord. Kapag may panahon ka, may lakas ka pa, ibinigay ng Diyos sa'yo, maglingkod ka. Mahirap na saka ka lang maglilingkod kapag hindi mo na kaya. Kapag paubos na ang panahon mo, ngayon na ang tamang paglilingkod. I believe that this woman became a living testimony. So, nung sinabi ni Jesus na go and sin no more, nilakaran niya yon at nakita ng mga tao na meron talagang pagbabago. Meron talagang nangyari sa babaeng ito. Grace directs all glory to God. Ang taong marunong sabihin, Lord, salamat, glory to God, I believe. Itutulak ka niyan to serve God. More. Hindi mo mapantayan yung paglilingkod niya, pero gagawin mo yan. Kasi nga, naunawaan mo. Kaya yung mga lumalayo na sa paglilingkod, yung mga hindi naglilingkod, kapatid, anong dahilan? Bakit di ka naglilingkod? Anong dahilan? Bakit wala kang time sa Diyos? Anong dahilan? Bakit ka nangihina? Pag-isipan mo ang biyaya ng Diyos. Hindi ka kinundina, sinustain ka, pinalakas ka ng Panginoon. So ngayong umagang ito, unawain nating mabuti na grabe ang habag at biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa. So when you understand grace, forgiveness, transformation, yan ang bunga ng service sa Panginoon. Ngayon, may the grace of God fill your life right now. Ikaw ay makalakad sa layunin at kagustuhan ng ating Panginoon. Father in heaven, thank you for your amazing grace. Thank you for your mercy. Thank you for new beginnings. Thank you for your saving grace. Thank you for strengthening us and also giving us the opportunity to be sent out.
to be your servant. So Lord, right now, help us live a grace-filled life for your glory. Father, kung meron pong mga kapatiran na naalipin ng anumang uri ng kasalanan, pagkaalipin, pagkagapos, by your grace, in the name of Jesus Christ, let them experience kung paano na naranasan ng babaeng ito ang iyong biyaya, maranasan din nila ito, Diyos. At ma-empower sila to follow and to do your will. Lord, maraming salamat po muli sa umagang ito at sa araw na ito. All the glory belongs to you, Lord. Hallelujah. And as your servant, I speak your life, I speak blessing, I speak breakthrough, I speak freedom, I speak, oh God, your favor sa inyong mga anak. To you all the glory and praises, oh God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. To God be all the glory. Shalom, shalom sa ating lahat.